nakikinig sa Target on Air. Target on Air. Meron po nga nalambat ng mga mangingisda kamakailan matapos makakuha ng mahigit na 1 toneladang shabu. Kumbaga ito po yung palutang-lutang dyan sa dagat na tinatayang aabot sa mahigit po sa 8.8 bilyong halaga nito. At kasunod pa dun sa umabot sa mahigit sa 9.4 bilyong halaga rin ng illegal na droga, mga kaibigan. Ito po yung nakumpiska ng PIDEA. Kumbaga yung nakatakdang wasakin. At personal pong binisita, di ba kamakailan, ni President BBM bilang bahagi na mas paigtingin yung kampanya laban po dun sa illegal na droga. Ito upang talakayin yan, kasama natin nasa linya ng ating komunikasyon ngayon si Attorney Frederick Calolot, yung tagapagsalita po ng Philippine Enforcement Group upang linawin yung detalye yung naging operasyon o yung paraan ng pagwasak ng droga, yung bagong strategy ng administrasyon mula po dun sa enforcement hanggang sa prevention rehabilitation. Magandang hapon po, Attorney Joseph Frederick Calolot. Welcome po sa Target on Air. Bali, Attorney, ano po yung pinaka-proseso anong thermal decomposition at bakit ito ginamit dun sa pagwasak po ng droga? Magandang hapon ho, Sir Rex. Magandang hapon din sa mga nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan. Apa? Yung tanong po ninyo regarding sa thermal incineration, yan po kasi nakalagay sa ating batas na kung sisirain po natin ang mga illegal na droga through thermal incineration. Ito po ay ginawa ko sa Kapas, Tarlac kanina. Apa? Ayon po sa kautusan ho ng ating Pangulo na yung mga lumutang ho na mga shabu dyan ho sa ating karagatan, especially along the western portion of our country, dapat agad-agad na pong sirain. Apa? Kaya ho ito agad-agad na nasira dahil wala naman ho tayong nahuli, wala rin ho tayong na-file na kaso. So mas mabilis ho ang pagsira po dito. Kinakailangan lang ho ng authority to destroy coming from our Director General. Apa? Kaya kanina ho, matapos ho bisitahin ng ating Pangulong ating himpilan kahapon upang tignan at inspeksyonin ho yung mga lumutang ho na shabu for destruction. Kanina po, dinala na ho natin sa Kapas, Tarlac at dyan na rin ho natin sinira. Apa, at Attorney, saan po nanggaling yung mga drogang ito? Meron na po bang lead na kung sinong nasa likod dito smuggling attempt na to, Attorney? Kung titignan po natin ng mga packaging ng mga na-recover ho ng ating mga mangingisda, ito po ay kahintulad po ng mga shabu na nakukuha o nakukonfiscate din ng ating mga international counterparts. Apa? Doon po na nanggagaling ho sa Golden Triangle area. Pag tatanungin ho ninyo kung saan ho yung Golden Triangle area, ito po ay located along the boundaries of Myanmar, Thailand, and Laos. Apo, at napakaganda po ngayon ang ginagawa po ng PIDEA. Kumbaga, sunod-sunod po yung accomplishment. Bali, ano po yung pinaka-konkretong hakbang na ginagawa ngayon ng PIDEA para po mapalakas yung coastal at maritime surveillance po, spokesperson? Sa ngayon po, sir, pinaigting ho natin ang ating cooperation and collaboration with our counterparts, kagaya po ng Philippine Coast Guard, ang Philippine Navy, ang PNP Maritime Group, at pati na rin ho yung mga fishing communities. Dahil po dyan, napaigting po yung ating pagpapatrolya sa ating karagatan, and at the same time, pinupuntahan din ho ng ating mga personnel together with the law enforcement agencies ang mga komunidad ho dito sa ating coastal areas upang bigyan ho sila ng tamang edukasyon kung ano po ang illegal na droga, ituro din ho sa kanila kung anong ang batas, and at the same time hikayatin ho sila na kung meron ho silang nakita pa ho dyan sa Pampang o baka meron ho silang nabingwit pa ho na mga lumulutan na shabu, agad-agad pong ibigay ho yan sa mga otoridad para ho ma-dispose po natin ng tama. Opo, at bali ano magiging sabi nga protection doon sa mga mangingisda na
nagbibigay po ng info sa operatiba dyan sa PIDEA. Kumbaga napakalaking tulong po to at sila po yung nagiging, sabi nga, nagbibigay informasyon. Yung kanilang namang security o seguridad po, paano po yan? Kung sa seguridad naman po, sa PIDEA, wala ho sa hanay ho namin nung naglalabas ng mga pangalan ng mga mangingisda. Hindi ho namin binibigay yung mga pangalan po nila, pero open po ang ating komunikasyon sa kanila. Apa. Yung ating mga local personnel po plus ang ating Philippine National Police, nandyan ho sa mga barangay para kung sakaling meron ho agad-agad silang mga napapansin o naobserbahan na hindi ka nais-nais, madali ho silang lumapit sa ating mga otoridad. Opo, at may mga nakausap ako dyan sa Zambales yata yung na-radio na halos parang iisa yung mga Chinese character letter na code na nahuli doon. Ano to? Iisa lang ba ang pinanggagalingan? Yung sa Zambales naman ho, baka ito po yung tinutukoy ho ninyo, yung na-aresto po natin noong Biyernes lang po. Noong Biyernes, meron po tayong na-arestong isang foreign national na meron dala-dala hong mahigit 1 tonelada po ng shabu. Ito po ay produkto po ng intelligence operations natin na ito na po yung resulta ho nung ating matinding investigasyon na ginawa. Epekto ho nung mga floating na shabu. So nagkaroon po tayo ng mga follow-up operations. Meron po tayo nahuli na isang foreigner noong Biyernes lang po. So kasalukuyan pong meron siyang haharapin na kaso dahil po ninais po niya magpuslit ng illegal na droga sa ating bansa. Opo, at napakaganda ng ginagawa ngayon ng tanggapan po ng PIDEA. At hindi biro, kumbaga napakalaking accomplishment agad. Kumbaga magkasunod na araw na linggo lang na nagawa ng PIDEA to, attorney. Opo, Sir Rex. Diyan ho natin makikita na kung sama-sama ho ang ating mga ahensya, kung sama-sama rin po ang ating administrasyon at ang ating mga mamamayan, lalo na mga nasa komunidad, meron hong magandang epekto po na idudulot po yan. Opo, at mensahe po dun sa mga mangingisda na kung sakaling meron po pa silang mamataan na illegal na droga sa karagatan at saan at paano po nila ipagbibigay alam sa mga otoridad po, attorney? Sa mga nakikinig po na mga mangingisda o sa mga nanonood po, kung meron po silang nakita pa o na palutang-lutang o dyan na illegal na droga sa inyong komunidad, huwag ko kayong matakot, huwag ko kayong mahiya, dalhin po nyo agad yan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o sa pinakamalapit na PIDEA office para ho ma-account po natin yun ng tama, and at the same time makaiwas rin po tayo sa mga kaso maaaring may pataw dahil kapag ho tinago po ninyo yan at hindi nyo po dinala sa mga otoridad, baka makasuhan po kayo ng possession of dangerous drugs. Kaya maigi lang po is agad-agad nyo pong ipagbigay sa mga otoridad. Pwede nyo naman lapitan ho ang inyong mga barangay officials kung kayo po ay nahihiya para sila po tumulong sa inyo na ilapit ko yan sa mga otoridad. Apo, at salamat po sa pagkakataon na Attorney Joseph Frederica Calulot, spokesperson po ng PIDEA. Attorney, salamat sa oras. Sir, magandang hapon po. Maraming salamat po sa inyo sa suporta ho ninyo sa PIDEA at sa ating administrasyon po tungo sa bagong Pilipinas. Mabuhay po kayo. Yan ang tinig mga kaibigan ni Attorney Joseph Frederica Calulot. Siya po yung spokesperson o tagapagsalita ng PIDEA. Napakaganda ng ginagawa ngayon ng tanggapan po ng PIDEA. At hindi biro dyan sa Zambales, yung floating shabu at bilyon ang pinag-uusapan. You'y nakikinig sa Target On Air. Target On Air.